Ako na CKP live tester, tapos CKP naman na para doon pag-iwalayin ko na yung ECG to ano. Maganda yung ano mo, paano yung simulation mo. Makalay walang edit. Kumikita ng gusto mo, di ka pa nakukontento. Baka masira ka sa sarili. Halamangan kang mga gawang may pinagkamalian, pero ayaw nang sabihin ang sarili ng baho. Dahil gusto niya siya lamang ang perfecto, kaya't mga sablay niya'y kanyang itatago. Yung feeling niyang kumikita siya, iisipin na pinaghirapan niya. Masaya ka ba sa kwentong paninira at panganib posta? Pero kinita niya ay galing pa rin sa kasamaan. Masamang kwento na di naman totoo, para maging mahusay sa mata ng tao. Ikakalat mo pa para mapatsya ko. Siyempre kwento mo yan, bidang-bida ka dyan. Tuwang-tuwa pa talagang sinisiraan mo ako. Kahit ng mali ko'y binabanggit mo, kasi siyempre kwento mo yan. Tayo ditong information na ibibigay sa inyo about sa pagtetesting ng ECG output at ECG input. So meron tayo ditong dalawang tools at makikita nyo nakahanay, at kung nakailaw na yan, yung titestingin natin yung output ng ECG. So para matesting natin kung ilang voltage pa yung lumalabas dyan kapag pinupustart natin. Pero siyempre, bago natin ipustart, meron tayo ditong susundan na information kagaya nito. Pag ino natin siya, yan, patay natin kasi masilaw. So tatlo lang naman yung may hawak ng hall na may konektado doon sa ECG, kasi yung ECG tatlo lang yung output. So isang hall 1, yung ilaw itong dalawa, at hall 2, iilaw itong dalawa, at yung hall 3, iilaw itong magkabilaan. So paano ba gawin yun? So on muna natin, unahin natin yung dalawang umiilaw na yan. So dapat pag pinustart natin yan, so nakabunot naman na yung ECG, pag start ko niyan, naka-on yung yan. Ayan. So makikita nyo gumagalaw siya. Ayan. So yan yung mga output niya, 131, 13 volts, 30.0. Pag pinustart ko siya, so makikita nyo gumagalaw itong dalawa, pero yung isang voltage ay 13.1 at 13.0. Dapat mamaya ang tetestingin natin yung ito naman, ito kasi tapos na, ito yung hall 1 eh. So dapat yung dito, kapag nilipat itong ilaw sa dalawa naman dito, so dapat 13 volts din ang magpapasa natin. So pailawin natin, yan. So ito naman ngayon yung ilaw, yung dalawa. So pag start natin, so makikita nyo dito, 13.0 naman yung hall 2. Ayan siya. So ibig sabihin, parehas yung voltage ng isa at saka yung isa. Ang problema na lang tingnan yung gitna. Okay. So para naman mag-test ng gitna, ilipat naman natin sa yan, yung dalawa naman yung papailawin natin. And then, start ulit natin siya. And then tingnan nyo ngayon yung reading, 13.0. Ibig sabihin, halos magkakaparehas yung output ng ECG. So kapag ganun ang reading ng ating ECG, talagang may chance na good yung ating ECG or yung generator system natin. Okay? So yun lang guys, sana may nakuha kayong konting idea about dun sa pagtetesting ng ECG output. So gamit yung mga tools natin na yan, mas madali na natin malaman kung ang ECU ba may problema. Bakit ayaw umikot ng magneto, bakit pahinto-hinto yung ikot ng magneto. So na natin makikita na good yung output at good yung hall sa CKP. Okay? So magandang araw sa ating lahat. Siyempre kwento mo yan, bida ka dyan. Tuwang-tuwa pa talagang sinisiraan mo ko. Lahat ng mali ko'y binabanggit mo, kasi siyempre kwento mo yan. Yung output natin ay 13.0. Pero ang battery lang natin ay 12 volts. Ano nangyari yun? 12.1. Hindi ko na ito ipa-plug bukas. Hindi ko ito. Ayan. So off mo lang ito.
para hindi masilaw. So ito yung ating input. Mga sabog yan, di ba? So ako namin ginagawa yan. Sabog yan, di ba? O, di ba ano nakalagay? 10.6 pero yung ating output ay 13.0. Paano nangyari yun? Lumakas, no? Ngayon magte-testing tayo ng input. Dapat, kung ang battery natin, okay. So kung ito yung input natin, 12.5, dapat ang lalabas dito sa input dito ay 12.5. Same. Kapag 12.5 yan at lumabas dito ay 10, ibig sabihin may problema ka sa relay, power relay, or starter relay. Isa naman kasi ground. Pag mababa yung ano sir? Pag mababa dito kasi dapat magkapareha sila yung input na yun doon sa ito, source sa input. Ayan. Ito kasi ground naman ito eh. Diba? So start mo kung mag-start. Diba? Off natin. Wala siyang input. So yung mga NMAX na ganito, gumagana agad siya kapag naka-on. May mga motor naman like sa version 1, gumagana lang yung input pag start. Ito, naka-direct na. Diba? So matik, gagana lang siya kapag nag-trigger yung switch. Pag nag-start na lang siya. So good naman siya. Alright. Bili na kayo guys ng Kaya lang. PCG simulator. Team Solid.